Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa ika-24 na gabi ng San Telmo Society. Kumusta po kayong lahat? Sana ay napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang San Telmo Society ay ang listeners' story submission segment ng Philippine Camper Stories, kung saan binabasa ko ang mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. Marami sa inyo ay magbabakasyon ngayon at malamang ay mapapadpad kayo sa mga lugar na hindi pa kayo pamilyar. Hibayong ingat at sana ay magbigay kayo ng paggalang sa mga taong makikita at makakasalamuha ninyo. Dahil baka sa sobrang excitement nyo, ay makagambala kayo gaya ng unang kwento ngayong gabi mula kay Tim. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Hello Philippine Camper Stories, Campmaster, and to all the listeners of your podcast. It's me again, Tim, your number one listener. As I told you before, Marami po talaga akong paranormal experiences. And gustong-gusto ko po talagang i-share dito. Para na rin po ma-encourage na rin yung ibang listeners na mag-share ng experiences nila para more stories sa San Telmo Society. Unahin ko na po yung past experiences ko hanggang sa pinaka-latest. So my story happened in 2009 nung grade 3 po ako. As a kid, maraming stories na pananakot yung lola ko na lalo na sa gabi. Especially, born and raised siya sa Bicol. May story siya about San Telmo, Tikbalang, aswangs, engkanto, mga pamahiin at marami pang iba. Siguro isa na rin yun sa mga naging factors bakit naging matatakotin ako pagtanda ko. Grade 3 ako noon at sobrang maligalig ako sa bahay, lalo na sa school. That time, nagbago yung schedule ng pasok namin. Instead of usual afternoon class, naging pang morning kasi mag-e-exam kami sa umaga. National exam yata ang tawag doon or NAT test. Yung parang every student in different schools sa NCR ay mag-e-exam ng sabay-sabay in one day. So, me and my kababata na si CJ ay magkaklase nung time na yon at maaga kaming napapasok ng mga lola namin kasi bawal daw kaming malate. Siguro 5 pa lang kami sa school including the 2 guards. Medyo bored na ako noon kasi maaga pa. Sabi ko kay CJ, alam mo may daan dun papuntang kabilang elementary school. Makakalabas tayo dun kasi walang guard dun ng gantong oras. Ayoko! Di ba yun yung school na katabi ng sementeryo? Sabi ni CJ. Kwento ng lola namin, maraming engkanto and evil spirits na nakatira dun kasi nga maraming puno. And isa pa, may balon na sinasabi nilang tirahan daw ng mga engkanto. Walang students, guard, or teacher na nadaan dun. Mga sotil na estudyante lang ang dumadaan dun. Nag-insist ako na ako ang bahala sa kanya. Eventually, napapayag ko naman siya. Pagdating namin dun sa sinasabing daanan ay may nakaharang na plywood na may nakalagay, no trespassing. Actually, maliit na butas lang naman yun na bata lang yung kasya. Sotil ako kaya tinanggal ko yung plywood. Gusto ko muna kasing lumabas ng school para bumili ng yoyo. Paglabas namin doon, may nadaanan kaming matataas na talahib at nadaanan namin yung wall na nagdi-divide sa school and sa sementeryo. Niyaya ko pa si CJ na magpaunahan ng takbo papunta sa kabilang school at sigaw pa ako ng sigaw noon. Fast forward after nung day na yun, ilang days lang, medyo di na maganda yung pakiramdam ko. Nagsusuka na ako, nilalagnat na. So basically, my lola asked CJ's lola kung saan kami nagsusuot at kinuwento naman ng magaling kong kaibigan. Sabi ng nanay ko, baka dengue, lalo na talahib pa yung pinuntahan namin. 3 araw akong tiningnan sa loob ng bahay namin hanggang mag-decide sila na dalhin ako sa center. Bago kami makaalis ng nanay ko, sabi ng lola ko, "Huwag mo munang papadextrose yan at baka namatanda yan." Term yan ni lola sa mga naengkanto. Baka daw kasi magwala yung mga engkantong nag-inflict ng sakit sa akin. Pero that time, hindi kami naniniwalang engkanto ang may gawa ng sakit ko. Kasi that year, mataas ang cases ng dengue. Pumunta kami ng center and then kinuhanan ako ng dugo.
After an hour, sabi ng doktor, wala daw signs of dengue. Niresetahan na lang kami ng gamot at kung nauso lang yung term na tubig at dasal lang, yun siguro yung gustong iparating ng doktor nung araw na yun. Muwi kami ng bahay at nagpahinga lang talaga. Tubig, gamot, prutas, gulay, lahat. Pero wala. Lahat ng kainin o inumin ko ay sinusuka ko lang. Nawawala naman yung lagnat ko. Pero pagdating ng hating gabi, aapuyin ulit ako ng lagnat. At ito ang dahilan para magpanik ang lahat ng tao sa bahay. Isa't kalahating linggo din na ganoon ang eksena sa loob ng bahay namin. Hanggang tawagin na nila si Manang, yung albularyo na kapitbahay namin. Nung nakita ko ni Manang, napasabi na lang siya na, Diyos ko po, anong ginawa mo sa kanila? Galit na galit sila sa'yo. Napaguhit yung malaking question mark sa mukha ko kung ako ba yung kausap niya. Kasi wala naman akong katabi sa sofa. Kumuha siya ng langis. Sabi niya, yung langis daw na yun ay kinuha niya pa daw sa Holy Mountain. Kasama niya daw sa pag-akyat yung mga entities na kasama niya sa bahay nila. Pinahiran niya ako ng langis sa braso, sa likod, sa dibdib at sa hita. At tinanong ako kung saan daw ba ako huling nagpunta. Ano daw ba ang pinagagawa ko? At syempre, kinuwento ko naman. Sabi niya, hindi pa daw ako marunong magsabi ng tabi-tabi po at doon ko pa daw talaga napiling dumaan. Doon ko nalaman na yung school namin ay mas matanda pa kaysa sa lola ko. Sabi yun ng albularyo habang pinapahiran ako ng langis. May mga tao talagang hindi marunong rumispeto ng lugar, lalo na sa pagitan ng mundo ng hindi nakikita. Sabi ng albularyo, pagkatapos ay humarap siya sa sofa namin. Pagpasensyahan nyo na tong batang to. Kung pwede, bawiin nyo na yung sakit na binigay nyo. Isasama ko na lang kayo sa bahay. Doon na lang kayo. Walang manggagambala sa inyo doon. Sabi pa sa akin ni Manang, magsorry ka sa kanila. Nandyan sila sa sofa nyo. Pamilya sila. At kahit mukha akong nababaliw kasi wala naman ako nakikita at parang nakikipag-usap sa hangin, nagsorry naman ako sa lahat. Especially kung nasaktan ko sila at may nasira ako. Sabi ko, hindi ko naman sinasadya. Wala pang ilang oras after ako gamutin, himalang naging okay na yung pakiramdam ko. At parang hindi ako dumaan sa sakit. Ang sabi ng lola ko, kinausap daw siya ng albularyo. At sabi, nasira ko daw yung tinitirahan nila. At yung pamilya ng entities daw na yon ay sumunod sa akin at gusto daw nila akong pahirapan hanggang bawian ako ng buhay kasi nasaktan ko daw sila. Mabuti na lang daw at napakausapan ni Manang at mukhang mababait naman daw. Nasaktan lang daw sila at nasira yung bahay nila kaya galit na galit sila kasi it seems daw na wala akong balak mag-sorry. Sorry lang pala yung gusto nilang marinig. Gusto lang pala nila na humingi ako ng paumanhin. After that incident, hindi na ako nagpupunta doon sa daanan na yon at natuto na rin ako magsabi ng tabi-tabi po as a sign of respect, lalo na sa mga unfamiliar places. Yun lang po at maraming salamat, Camp Master. Sorry po, medyo napahaba. I hope marami pa pong episodes and stories from other listeners ang marinig ko. I wish you good health and stay safe palagi, Camp Master. At sa mga listeners, more San Telmo Society stories. Mga 1,000 pa. Thank you, Tim. Hello, Tim. Salamat ulit sa kwento mo, Suki. Siguro karamihan ng mga batang laki sa probinsya ay makaka-relate sa kwento mo. Dahil lahat naman tayo ay naturally curious as a child. Sa mga kwentong ganito ko na-appreciate ang folklore culture nating mga Pilipino. Dahil sa mga albularyo. Sa panahon ngayon, people might dismiss the albularyo's gift of healing. Pero sa mga nagdaang mga siglo, ang mga albularyo ang unang tanggulan ng mga matatanda sa atin pag di na tayo mapagaling ng mga gamot. This story is actually relatively new. 2009 lang siya nangyari. Natutuwa ako marinig yung mga kwento na ganito. Lalo na yung kwento ng langis na galing sa Holy Mountain ni Manang nung kinuha pa niya kasama ang mga alaga niya. Imagine kung paano niya ginawa yun. Alam niyo ba na tuwing linggo ng 9 a.m. sa Clubhouse app, ang group na Aswang et al. Ay nagsasagawa ng isang session kung saan ang isang psychic na si Gerard Elvinia ay nag-hold ng readings tungkol sa mga alaga or sa mga guides ng isang tao using your current picture.
Imagine if you can tap that power or kahit assistance lang ng mga guides mo. Ang astig, di ba? Itinuturo ni Gerard kung paano mo malalaman ang pangalan ng guide mo. At nung ginawa ko naman, may pumasok nga na pangalan sa isip ko. From then on, kapag may hinihingi ako na minor assistance, binubulong ko sa kanya. So far, isa pa lang naman, pero nakuha ko naman yung hinihingi ko. Now, I wonder kung marami ring kwento si Manang Albularyo kasama yung mga alaga niya. Anyway, ang alam ko, maraming kwento si Tim. Kaya Tim, salamat muli. Tigil muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik ang Philippine Camper Stories matapos lamang ang ilang saglit. Sa pagpapatuloy ng Philippine Camper Stories. Gustong-gusto kong nakakarinig ng mga kwentong paranormal or supernatural galing sa mga lolo at lola natin. Kasi automatic, iba agad yung setting sa isip ko. Nagpe-play out agad yung kalumaan ng panahon na halos wala pang urbanidad at modernisasyon. Yung panahon na pwede pang mag-exist ang iba-ibang kwento, iba-ibang mga nilalang at hindi ito kinekasyon ng mga tao. Yan ang nangyari sa susunod na kwento natin mula kay Jerwin mula sa kanyang lola na lumaki sa probinsya. Pakinggan natin ang kanyang kwento. This story was shared to me by my grandmother on my father's side when my siblings and I were still in grade school and high school. She passed away a few years ago, but her story lingers. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Pagbilang ko ng 3, nakatago na kayo. Tagu-taguan paboritong laro ng lola ko, kasama yung mga kapatid at mga pinsan niya nung bata pa sila sa Sorsogon. Ito yung mga time na wala pang masyadong kuryente sa mga barangay at baryo nila, kaya kung maliwanag sa labas kung kabilugan ng buwan, ay nagkakayayaan yung mga lola ko at yung mga kababata niya sa barangay nila para maglaro ng tagu-taguan, which they would usually play sa gitna ng kalsada since hindi pa masyadong uso yung mga motor sa sasakyan dati. Isang gabi na maliwanag yung buwan, nagkayayaan ulit sila maglaro ng paborito nilang tagu-taguan. Pero nung gabi na yon, yung lola ko yung naging taya. Kaya mabilisang nagsipagtakbuhan yung mga kalaro niya para makapagtago. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Pagbilang ko ng 3, nakatago na kayo. Pagkatapos magbilang ng lola ko ay nag-umpisa na siyang maghanap ng mga kalaro niya. Habang naghahanap siya sa hindi kalayuan, ay may nakita siyang tao. Akala niya kalaro niya kaya nilapitan niya ito upang tayain. Pero nagtataka siya kung bakit nasa gitna lang ito ng kalsada at parang hindi naman nagtatago. Nasa gilid lang ng kalsada noong time na yon yung lola ko, while nakikita niyang naglalakad papalapit yung sino man yung taong nakita niya sa malayo sa gitna ng kalsada. When that person was closely approaching, dun lang nakita ng lola ko ng malinaw yung kabuuan ng taong yon. Pero parang may mali. Hindi pala siya naglalakad. The person was gliding in the air. Totoo. Nung malapit na daw kay lola yung taong nasa kalsada, doon niya lang nakita na nakalutang pala sa hangin yung taong yun. Matandang babae na nakasuot ng barot saya at yung mga buhok daw nito ay mahaba at buhaghag. Parang may sariling buhay kasi kusang gumagalaw daw. Hindi daw makatakbo yung lola ko sa sobrang takot. Like she was totally petrified with what she had seen. Nang matapat na daw yung matandang babae sa kinatatayuan ni lola, tiningnan lang daw siya nito ng masama. At pagkatapos ay patuloy na lumutang papalayo sa lola ko papunta sa kabilang baryo. According to my lola, during that night kasi, there's that place na 3 barangays away
from their place na nagse-celebrate ng fiesta. At base sa mga kwento ng mga tatanda, barangay daw yun ng mga aswang. The story of my lola truly scared me when I was a kid and even when I was in high school. Sabi ng lola ko, what she encountered was a kubot. A kind of aswang. Good thing lang that nothing bad happened to my lola during that time. Thank you, Philippine Campfire Stories, Jerwin. Hello, Jerwin. Salamat sa isa na namang aswang story. Ang kubot ay isang uri ng aswang mula sa Visayan folklore na karaniwan ay babae at may mahahabang mga buhok. Pero ang buhok ng kubot would act like an extension of her body. Parang tentacles. It can grip and wrap around its victim until it dies. Tsaka siya kakainin ng kubot. If you haven't seen Aswang Chronicles Part 2, Kubot, a movie from 2014 starring Dingtong Dantes, panoorin nyo. It's a great movie na nagsisenter sa storyline na huwag kayong mambibwisit ng clan ng mga kubot. Yung kwento ni Jerwin para siyang horror comedy. Alam mong matatakot ka kung ikaw yung batang nakita ng kubot. Pero pag naisip mo, late lang siguro siya sa party kaya hindi ka na niya pinansin. Pero imaginein mo kung anong handa nila sa fiesta dun sa barangay na yun. Buti na lang hindi naging main course yung lola mo nung gabi na yun. At naikwento pa niya yung story neto. Thank you again, Jerwin. Inyo pong nasubaybayan ng isa na namang gabi ng Philippine Campfire Stories sa ating segment na San Telmo Society. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Salamat muli sa inyo, Tim at Jerwin, para sa mga kwento natin ngayong gabi. Kung nais ninyo maging bahagi ng San Telmo Society episodes, ay maaari kayong mag-email ng inyong mga kwento sa campfirestoriesph@gmail.com at kada ikalawang linggo ay magbabasa ako ng mga napili nating kwento. Kung nagustuhan naman ninyo ang mga kwento natin sa camp ay maaari nyo akong suportahan sa pamamagitan ng Patreon at ng Ko-fi. Sa mga sumusuporta, maraming salamat. Pinambibili ko po ng kape yung binibigay nyo. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi. At hanggang sa susunod nating kwentuhan.